araw mga ka-OPM! Welcome back to Strings and Stories. Ako po ang inyong lingkod, DJ Riza, ang nagsasabi, maghugas ng kamay para iwas sa patay. Ay kasama ko sina DJ JM, ang utos yung totoo. Kasama rin namin ngayon si DJ. Ako nga pala si DJ Daya. Ang kumanta ng wala na ang podcast kung saan pinapakinggan natin hindi lang ang musika, kundi pati ang kwento ng ating mga paboritong OPM legends. At ngayong episode, nako, handa na ba kayong ma-inlove ulit? Yes! Dahil pag-uusapan natin ang isa sa iconic akustikong musika ng Pilipinas, si Paulo Santos. kung may pinagdadaanan ka o na-inlove ka habang tumutugtog na gitara sa background, malamang boses ni Paulo yon. Right! You give me hope, strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way. Alam nyo ba guys, hindi talaga music ang first path ni Paulo. Nag-aral siya ng business economics at nag-fellowship pa sa Geneva. Pero sadyang tinawag siya ng musika at isang araw kinuha niya ang gitara ng kanyang tatay at doon na nagsimula ang lahat. Hanggang sumabog ang kanyang version ng Moonlight Over Paris sa klasikong OPM na yun. Oh, parang narinig ko na yun. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, would anybody hear a sound? Isa siya sa mga pinaka-iconic na boses ng OPM. Pero hindi lang siya basta singer. Si Paulo ay may malaking epekto sa ating damdamin, kultura, moralidad. I'm so excited to deep dive into that today. So, unang-una, ang pinakagusto ko kay Paulo ay ang damdamin na hatid ng bawat kanta niya. Hindi siya basta kanta lang, kundi tugon sa mga nararamdaman natin. I mean, pag naririnig natin yung cover niya na Ewan by Apo Hiking, ang sarap sa tenga. Oo, grabe. It hits different, lalo na kung may pinagdadaanan ka, masaya or lungkot. Parang kahit anong pagsubok, sakit, Paulo's voice is like a comfort. He brings you to a place where you can just feel, right? Exactly. Yung boses ni Paulo, parang yakap na malambot sa puso. Parang iba na yun. Oo. Kaya talagang emotional ang mga kanta niya. Whether it's about love, loss, or even healing, his music help us process emotions na minsan hindi natin kayang ilabas sa salita. Yes. Tara, maghanap tayo ng interview natin kung may nakakilala ba kay Paulo Santos. Ito may nahanap tayo. Ate, ako po si DJ JM. Galing po ako sa Spring and Stories. May nice lang po yung tanong sana sa inyo. Kung kilala niyo po ba si Paulo Santos? Oh, yes. Kilala ko siya. Oh, since kilala niyo si Paulo Santos, may alam po ba kayong music ni Paulo Santos? Music? Yes, may favorite akong music niya, which is yung Moonlight Over Paris. Alam mo kung bakit? Kasi yung kanta ni Paulo, parang musical therapy siya for me. Like, kasi he makes you feel heard and hindi mo kayang sabihin yung naririnig sa kanta niya. Yun, kaya yun yung favorite ko sa kanya. So ayun, maraming salamat po ate sa napakagandang sharing po ninyo. So ayun, maghanap pa tayo ng aanapin kung may nakakilala po ba kay Paulo Santos. Okay, thank you. Ayan, maghanap naman tayo ngayon kung may iba pang may nakakilala kay Paulo Santos. Tara. Ayan, may nahanap tayo. Kuya! Ako nga po pala si DJ JM po, galing po sa Spring and Stories. May nice lang po na kung sana kaming itanong sa inyo. Kung kilala niyo po ba si Paulo Santos po? Hindi po taga rito eh. Ay, di ka po ba taga rito? May bayad po ba to? Wala po, libre lang po ito. Ano po yun? Kilala niyo po ba si Mr. Paulo Santos po? Paulo?
Yung vlogger, si Paulun. Hindi si Paulul, si Paulo Santos yung singer. Si Paulo Santos sa Wish. Sa Wish. Bakit po? May alam ka po bang music na meron si Paulo Santos? O may favorite ka po bang music sa kanya? Ang napakinggan ko sa kanya last time yung Mamansin, yung kanta niya sa Wish Music. Ano siya tawag dito? Pinapakinggan ko siya pag nagre-review ako, nag-aaral ako. Kasi parang jazz o parang blues yung tugtog niya. Kasi mahilig din ako sa mga lumang tugtog. Ano ba to? Project nyo ba to? Kaya? Hindi, mismong interview talaga to. Ipapakita ka namin sa TV. Nasa TV tayo ngayon, no? Say hi! Andiyan ba si Paulo? Oo, andyan yan! Ay, Paulo! Hi, Mr. Paulo, may nakakilala sa'yo. Tuwan-tuwa ka na yan. Baka sunod, makita ko. Marami ka palang fans dito Paborito ko yung nyo, yung mga kanta nyo sa Wish. Sige, kuya. Sige, marami pong salamat, kuya. At sana po, ay, mag-ingat po kayo palagi. Wish 107.5. Pakiramdam ko ay sumisigla kapag nakikita ang sobra mong ganda. Di ko malaman nang siyang gagawin, magpapakyut lang ba o manlalambing na lang sa'yo. Next up, let's talk about his impact on Filipino culture. When Paolo entered the scene, he brought something real to the table. Acoustic music at a time when pop was dominating. He made people appreciate simpler and more heartful tunes. Exactly. Paano ba naman kasi, ang daming malalaking production, mga flashy beat, and Paolo, he went back to basics gitara, raw vocals lang. At yun na-realize natin na walang kapantay ang pagiging totoo sa musika. Ayan, correct kayong dalawa dyan, mga te. Naging simbolo nga siya ng pagiging authentic sa isang panahon na parang lahat ay umaabot na sa commercialismo. Paolo brought us back to real stories about love, pain, and hope. He showed us that simplicity has its own beauty. Pati nga yung mga kabataan ngayon, nahihirapan silang maghanap ng musika na may soul, and that's where Paolo comes in. He filled that void. He brought us back to the heart of Filipino music. No frills, just pure emotion. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balon. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla. Bong Revilla siya, si Bong. So when you put everything together, his emotional influence, his impact on our culture, and his moral lessons, Paolo Santos became more than just an artist. He is a guide, a mentor, and an inspiration to us. He's the kind of artist who stays with you even after the music stops. You'll always carry his songs in your heart, and to me, that's what makes him truly timeless. His music doesn't just play in the background, it plays in your soul. Ayan, correct kayo dyan mga ka-DJ. And that's why even years later, Paolo's songs still hit home. Kasi kahit gaano man tayo ka-busy o kalungkot, his music has a way of making us stop, breathe, and reflect. It's a beautiful reminder to take care of ourselves emotionally, culturally, and morally. Right. Sumabay ang lahat, kasama si Bato. Siya ang magtatanggol, iingatan tayo. Kailangan natin siya, mabait na tao. Walang maaapi pag nandyan si Bato. Itagaan niyo sa Bato, talagang ligtas tayo. Iba't ibang sektor natin sa lipunan. Sagot ko kayo, itagaan niyo sa Bato. Ma'am BP. Ma'am BP. Ma'am BP, ano pong masasabi nyo sa pagkakakulong ni dati nyo pong tatay na si Rodrigo Butete?
Martin Importuna, Lisa Manuel, Bongbong Navarro. Mas masakit pa yung maiwan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach ng House of Representatives. Salamat, ma'am. Ma'am, tama na po. Daily Music Request! Ayan! Welcome to our music request, DJ by Neki and Diana. So yung bali DJ Neki, kanina, si Paolo Santos yung pinag-uusapan. Oo, talaga? Oo, si Paolo Santos yung may karakter natin ngayong araw. Akalain niyo yun? OMG! So bali, yung mga tagapakinig ni Paolo Santos dyan, mag-call lang kayo ng request or sa music request dito sa number na to. Basta ang sulat nyo 09-300-97-3345. 09-300. Okay, yan. Nakuha na nila. Ayan na. Okay, let's go! Wait lang. Ayan na! May pumasok na sa atin, guys. May pumasok na. Sino kaya? May pumasok na. Oh my God. Hello! Welcome to Music Request by DJ Neki and Diana. So, anong pangalan na? Hello po, DJs. Ako po si Carla, taga Laguna. Matagal na po akong listener niyo at sobrang thankful po ako sa episode na to kasi si Paolo Santos po talaga yung naging kasama ko nung pinakamasakit na parte ng buhay. Ano yung kanta na pinakatumatak para sa'yo, Carla? Pwede po pa play nung Moonlight Over Paris ni Paolo Santos. Kasi po, kahit matagal na yung taong yon, kapag naririnig ko yung kanta ni Paolo, parang bumabalik lahat ng alaala. Grabe na ba? Grabe yun talaga, baby. Grabe, Carla. Ang lalim nun, ha? Grabe ka, Carla. Damdam namin yun. At para sa iyo, at para sa lahat ng mga nakakalimot, at para sa lahat na naniniwala na may alaala at hindi ko lumabas. Yes, at ito na, Paolo Santos, live session by DJ Neki and Diana, Music Weekends. You say you've been overseas, I say over where? You say just a holiday, my essay's in there. I say I've been working late, working overtime. Haven't seen that sun since '69. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, would anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end? Or does the moonlight shine on Paris? Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, won't anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end?
Does the moonlight shine on Paris? Will it ever ever end?